At sa puntong ito, balikan natin ang ating pong mata sa Campo Crame at sa DILG na si Mar Gabriel. Mar, gusto malaman ng taong bayan, ano ba ang proseso kapag tayo ay humiling na ng red notice para madakip na itong ating kababayan na sangkot sa kaso dito sa Pilipinas? Anong sistema niyan, Mar? Well, Alex, gaya din yan nung naging pag-aresto dun sa mga naging wanted person dito sa bansa, no? Yung mga tumakas sa palabas, nakikipagtulungan sa atin, syempre, yung Interpol at para ma-aresto nga itong mga individual na ipina-aresto ng mga korte dito sa ating bansa. Gayon din naman kasi, Alex, yung pakikipagtulungan natin pagka merong mga individual sila na hinahanap dito sa bansa. Kaya yan yung nagiging tulong din ng Interpol dito sa mga bansa na kasapi nila. Alex. Every bansa ba natin ay meron tayong ikang liaison na parang meron tayong Filipino counterpart na maaari nilang kausapin para dito sa pagdakip sa ilan nating mga kababayan? Yes, Alex, pagkakaalam natin, no, ang PNP may mga police attaché yan doon sa mga bansa sa iba't ibang lugar, no, sa daigdig. At yan yung tinatap nitong Philippine National Police para makipag-coordinate doon sa counterpart niya sa Interpol, no, para tugisin yung mga individual na hinahanap dito sa ating bansa. Bukod diyan kay Saldico, ang sinasabi naman ng DILG sa ngayon may tuntunan nila yung lokasyon ng tatlo pa na nasa iba't ibang mga bansa gaya ng New York, ng New Zealand at yung nasa Jordan. Kaya nga inaatasan na sila na makipag-ugnayan doon sa mga embahada natin para doon sila sumuko at maiproseso na yung pagbalik nila dito sa bansa para harapin nila yung mga kaso nila. Alex, maidagdag ko lang, ngayong hapon inilipat na doon sa New Quezon City Jail dito sa Payatas yung 6 na mga lalaki na ipinaaresto ng korte kaugnay dyan sa anomalya na yan, no? Habang nasa female dormitory naman sa loob ng Camp Karingal itong si Lerma Caico na isang DPWH accountant. Pinayagan naman ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa itong si Engineer Juliet Calvo, ang Chief Maintenance Division, doon sa kanyang kasong graft sa halagang 90,000 pesos. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi kasama kasi itong si Calvo sa mga sinampahan ng kasong malversation. Alex. Ibig sabihin kung malversation of public funds ay non-bailable yun, Mar? Yes, Alex, non-bailable. Sa pagkakaalam ko, yan yung dinidinig sa 6th at 7th Division, habang yung mga kaso sa 5th Division ay mga bailable cases. Okay, Alex. Panghuli, Mark, kung sakali mang madakip na ang ilang mga personalidad na nasa abroad, nabanggit na ba ng DILG o PNP o NBI kung saan dadalhin o same? Depende ito sa maging pasya ng Division Court ng Sandigan Bayan. Well, Alex, pareho ng proseso. Pag na-repatriate na sila dito sa ating bansa, sila idadaan sa documentation at booking procedure bago ibabalik yung kanilang arrest warrant. Kasama sila dyan sa Sandigan Bayan at hihintayin yung magiging commitment order nitong Sandigan Bayan kung saan sila dadalhin. Sa mga naunang kaso nga, yung mga lalaki ay dinadala dyan sa Quezon City Jail na una nang in-inspection noon ng DILG, habang yung mga babae, Alex, yung isa sa kanila na hindi nakapagpiyansa ay nandyan sa QC Female Dormitory sa loob ng Camp Karingal. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin sa Campo Crame.